Isa na akong widow na may toddler na with special needs. May tita ako na nakikigamit ng credit card ko at ngayon nga ay hindi na makapagbayad. Ginamit ito sa luho at lagi ko namang nire-remind sa mga due date. Binayaran ko yung credit card para lang hindi masira ang pangalan ko sa bangko. At makapag-loan pa rin ako kung may kailangan ako. Ayoko sanang sumama ang loob ko sa tita ko dahil marami rin naman siyang naitulong sa akin. Tulad ng pagsama-sama sa hospital at paglalakad ng tulong sa government agency para sa medical bill noong panahon na kailangan namin ng asawa ko dahil sa sakit. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa lahat ng tulong na naibigay ni tita. Pero hindi ko maiwasan mag-isip at sumama ang loob sa 175k na credit card bills na hindi mabayaran na ginamit sa mga luho nila. Ito ay ginamit sa tour sa Hong Kong at mga cellphone na binili nila. Nakikita ko kasi na bumibili sila ng mga bagay-bagay pa rin ngayon at parang hindi nagtitipid. Maiintindihan ko sana kung may nagkasakit at alam kong kailangan talaga. Ngayon ay lagi kong kinukulit si tita para lang bayaran ako at lagi akong ini-ignore sa chat and calls. Kapag naman sinagot niya ang tawag ko, minsan ay lagi pang sinasabi na sandali lang. Sa totoo lang ay ayoko sanang makaramdam ng tampo dahil sa pera. Pero itong pera na pinambayad ko kasi sa credit card ay perang iniwan sa akin ng asawa ko bago siya nawala. At sobrang feeling guilty ako na imbis mapunta sa anak namin ang perang nilaan ng husband ko na ang dapat sana ay para kay baby ay napunta sa ibang bagay. Sa ngayon ay todo tipid ako sa pagbabudget sa mga pangangailangan namin ng anak ko. Sa therapy pa lang ng anak namin ay 900 times for a week na. Sa ngayon ay wala pa akong maayos sa pinagkakakitaan. At praying na sana mag-guide ako ni Lord at ni Habi na makapag-provide para sa anak namin. Gulong-gulo ako kasi dahil para sa akin ay malaking halagang 175k. Napakarami na naming magagawa ng anak ko sa perang yon. Na ngayon nga ay parang ako pa yung nagmamakaawa na makuha yung pera na yun at mabayaran ako. Pakiramdam ko rin na yung sama-sama akong tao para maningil. Ganun ba talaga yon? Na kapag tinulungan ng kamag-anak parang may kapalit at hindi birong pera yung kapalit. Nakakatakot ng tumanggap ng tulong sa kamag-anak. Hindi man monetary help or kahit na ano pa mang tulong. Pasensya na kung medyo magulo ang pagkakakwento ko kasi gulong-gulo na ako. From our letter sender, Anonymous. Mia na kasi yung uso ngayon na ikaw na yung nautangan, ikaw pa yung nahihiyang maningil. May mga tao kasi na tumutulong kasi may mahihita sa'yo or may inaantay na kapalit. Pero meron din namang sincere at nasa puso ang pagtulong. Sa case mo na ginamit nila sa luho ang pera at nagpakabongga ng sobra, siguro ay hindi naman masama kung maningil ka. Kasi hindi naman bigay yung pinahiram mo at utang lang din sa credit card ng asawa mo. Kung nangangailangan sila ay mas nangangailangan ka. Ikaw pa ang nagbayad ng credit card ng asawa mo na dapat isa pang gastos nyo na. Kaya advice ko sa'yo ay pumunta ka ng personal at kausapin mo. If may parents ka pa or kapatid, magsama ka. Sa mahinahon na paraan mo pa rin kausapin at baka sakaling makukuha mo sa maayos na usap. Meron kasi talagang makapalang mukha na kapag inaway mo, isasabing amanos na kasi inaway o pinahiya mo sila. Ngayon kung hindi magbayad at nakikipagmatigasan, pwede mong i-file case yan. Make sure lang na meron kang convo or proof na may utang siya sa'yo na ginamit yung credit card nyo. Kasi ang problema, ikaw yung card holder at need mo ng proof na sila yung gumamit. Hoping na hindi naman umabot sa ganun at sana'y maayos nyo sa pag-uusap. Kasi napakahirap ng sitwasyon mo ngayon na wala ka ng asawa at may special needs pa yung anak mo. If baliwalain nila yun sa kabila ng kalagayan nyo, so meaning tinatabla ka na, kaya magtablahan na lang din kayo. Ginamit sa luho tapos nung singilan na hindi na makausap, sobrang kakapal naman ng muka.